Pag-usapan naman natin ngayon ang sinasabi sa Biblia tungkol sa seven trumpets. Kung ang seven seal ay nagpakita ng pasimula ng hatol ng Diyos sa sanlibutan, sinasabi rito na ang seven trumpets naman ay merong mas malinaw, mas mabigat at mas direktang babala at paghatol ng Diyos sa sanlibutan. Kaya naman sa video ito ngayon, kapatid, alamin natin ang tungkol sa bagay na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga trumpetang ito? Kailan nga ba magaganap ang mga pangyayaring ito? At ano nga bang paalala, babala at mensahe ng Panginoon natin sa bagay na ito? Ngayon pag-usapan natin yan. Ngunit again, kapatid, hindi mula sa akin, kundi mula sa salita ng Diyos. Mababasa natin sa Revelation chapter 8 verse 2. Pagkatapos ito ay nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Sa Biblia, ang trumpeta, kapatid, ay simbolo ng babala, paghahanda at paghuhukom. Hindi ito basta tunog lang. Ito ay panawagan ng Diyos sa pagsisisi, pagtawag ng Diyos sa pagbabalik sa Kanya at pagbibigay ng Diyos ng babala. At ano nga ba ang ibig sabihin ng bawat trumpetang ito? Sa sandaling hipa ng unang trumpeta ay magaganap ang hatol ng Diyos sa lupa. Ang unang trumpeta ay apoy at granizo na may halong dugo na bumagsak sa lupa. Mababasa sa Revelation chapter 8 verse 7. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Pinapakita nito na ang kalikasan mismo ay apektado din ng kasalanan ng tao. Ang lupa na ipinagkatiwala ng Diyos ay hinahatulan dahil sa kasamaan. Ang ikalawang trumpeta naman na ang simula ng paghatol sa dagat. Isang parang malaking bundok na nagliliyab ang nahulog sa dagat. Nababasa sa Revelation chapter 8 verse 8 to 9, namatay, naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at tawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Ito ay hatol sa kabuhayan, kalakalan at buhay ng mga tao. Ang dagat na simbolo ng yaman at buhay ay naapektuhan din. At sa pag-ihip naman ay ikatlong trumpeta ay ang paghatol sa tubig ng inumin. Isang bituin ang tinawag na wormwood ang nahulog sa mga ilog. Mabasa sa chapter 8 verse 11. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Ito ay paalala na kahit ang pinaka-basic na pangangailangan ng tao ay maaaring mawala kapag tinalikuran ang Diyos. At sa ikaapat na trumpeta naman ang hatol sa kalawakan. Nagdilim ang araw, ang buwan at mga bituin. Mababasa sa Revelation chapter 8 verse 12, hinipa ng ikaapat na anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan at ang ikatlong bahagi ng mga bituin. Kahit nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Ito ay simbolo ng kawalan ng liwanag, pag-asa at kadiliman sa mundo na tumalikod sa Diyos. At kapatid, may matinding babala bago hipan ang tatlong iba pang trumpeta. Mababasa sa Revelation chapter 8 verse 13. Kalagim-lagim, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pag tumunog na ang mga trumpetang hinipan ng tatlo pang mga anghel. Ibig sabihin, mas mabibigat pa ang susunod. At sa sandaling hipan, ang ikalimang trumpeta ay matinding pighati ang dadanasin ng mga patuloy na tumalikod sa Diyos at hindi nagsisisi. Dahil ito ang simula ng matinding paghihirap, hindi kamatayan, kundi pagdurusa. Mababasa natin sa Revelation chapter 9 verse 6. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Pinapakita nito ang matinding hirap at pagdurusa na dadating. Ngunit sa gitna ng sakit ay ayaw pa rin nilang magsisi. At sa ika-anim na trumpeta naman, ang pagkawasak. Mababasa sa Revelation chapter 9 verse 18, ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo. Ito ay pandaigdigang kaguluhan. Patunay ng mga kasalanan ay humahantong sa pagkawasak at kamatayan. Ang huli at ikapitong trumpeta naman ay ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa sa Revelation chapter 11 verse 15. Ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. Ito ang pinakadakilang mensahe na darating ang araw na magwawagi ang Panginoon. Hindi ang kasamaan, kundi ang kadakilaan at kalawalhatian ng Panginoon. Hindi ang kadiliman, kundi ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, kailan magaganap ang mga bagay na ito? Ayon sa Biblia, ang 7 trumpets ay magaganap pagkatapos ng 7 seals at bago ang 7 bowls sa panahon ng matinding kapighatian o sa panahon sa tribulation. Kahit mga kapatid, huwag nating kalimutan ang paalala, babala at mensahe ng Panginoon sa bagay na ito.
na ang 7 trumpets ay hindi para sirain ang lahat, kundi para bigyan ng tao ng huling pagkakataon na magsisi. Ngunit ang sabi sa Revelations 9:20, ngunit hindi pa rin sila nagsisi. Ang hamon sa iyo ng Panginoon ay kung naririnig mo, mensaheng ito ngayon, ibig sabihin ay may oras ka pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kapatid. Sabi nga po sa Isaiah 55:6, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay masusumpungan. Ngayon ang panahon ng biyaya. Ngayon ang panahon ng pagsisisi. Ngayon ang panahon ng pagtanggap. At ngayon ang araw ng kaligtasan. Huwag mong hintayin ang trumpeta bago ka tumugon sa tawag ng Diyos. Amen?